Ang mga pader ng bahay ay umuugong. Bawat dagok ng hangin ay tila sumpok mula sa isang higanteng di nakikita, at ang bubong na yero ay naguhumiyaw sa bawat pagbuhos ng bagyo ng pagbangon. Nasa gitna ng lahat ng kaguluhang iyon si Dr. Lia Soriano, kapit sa isang haligi, habang sinisikap niyang mapanatiling nakasara ang bintana sa lubong manghangin at ulan na pumapasok sa kabila ng pagsisikap niya. Humahamos siya. Basa ang buhok na nakakapit sa kanyang mukha, at ang kanyang puso ay kumakabog, hindi lamang sa pagod kundi sa matinding takot. Pulong niya sa gitna ng unos. Halos hindi marinig. Hindi ang bahay ang pinangangambahan niya, o ang kanyang sariling kaligtasan. Ito ay si Mang Isko Salcedo, ang kanyang ama. Isang oras bago, sumapit ang buong lakas ng bagyo, nang kumakalat na ang balita mula sa Pag-asa tungkol sa paparating na bagyo ng pagbangon. Nakita niya ang kanyang ama na isinasangpa ang lambat sa kanyang munting bangka. "Hindi ka pwedeng pumunta, Papa!" Sigaw niya noon. Ang boses niya ay halos maagaw ng hangin. "Alam mong darating ang bagyo, bakit ka pa pupunta?" Ngulit si Mang Isko, na may balat na pinatigas ng araw at dagat, ay ngumiti lamang. Isang ngiting pagod, ngunit puno ng misteryo. "May kailangan akong gawin, anak," ang sagot nito. Ang mga mata ay nakatuon sa nagngangalit na dagat. "May naririnig ako. Tinatawag ako ng Birinyan." "Birinyan? Papa, wala tayong oras para sa mga lumang paniniwala ngayon. Ito ay agham. Ito ay isang bagyo. Ito ay delikado." Sumiklab ang kanyang galit. Ang kanyang siyentipikong pag-iisip ay hindi kayang maunawaan ang matinding pagkapit ng ama sa mga kwento ng engkanto at mga nawawalang syudad. Ngunit huli na. Bago pa siya makapagsalita, tuluyan nang itulak ni Mang Isko ang bangka sa ilog, sumakay at bumikis sa dagat na tila kumukulo, naglalaho sa lumalaganap na dilim. Ngayon, sa gitna ng lumaragasan na bagyo, ang galit ay napalitan ng walang karapusang pag-alala. Bawat hulog ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Bawat pagtama ng alon sa pader ng kanyang bahay ay nagpapaisip sa kanya kung ano na ang nangyari sa kanyang ama. Ang bagyo ng pagbangon ay hindi lamang isang simpleng bagyo. Ito ay isang paalala ng lakas ng kalikasan, isang babala o marahi. Sa mata ni Mang Isko, isang gising para sa mga engkanto na matagal nang natutulog. Nang sumikat ang araw kinabukasan, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa Barangay Luntian. Hindi na marinig ang humahagibis na hangin at ang dumadagundong na alon. Ngunit ang kapayapaan ay malayo sa ibig sabihin ng kaginhawaan. Ang pagising ay parang pagtungtong sa isang mundong kakaiba, kung saan ang bawat pamilya na tanawin ay binaluktot at nasira. Pumaba si Lia mula sa kanyang bahay, ang kanyang mga binti ay nanghihina. Sa kanyang harapan, ang dating kaakit na baybayin ay naging isang disyerto ng lunos. Mga puno ng nyog na nakahiga na tila mga higanteng natumba. Ang mga bahay na yari sa nipa ay nawalan ng bubong, at ang mga bangka ng mga mangingisda na dating nakalinya sa dalampasigan ay nagkalat, basag at lumulutang sa mababaw na tubig. Ang simoy ng hanin ay may kasamang malansang amoy, hindi lamang ng dagat, kundi ng pagkabulok. Naninginig ang kanyang mga kamay habang lumalakad siya papalapit sa dalampasigan. Ang kanyang mga mata, na sanay sa pag-aaral ng malinaw na tubig at makulay na koral, ay hindi makapaniwala sa nakikita. Libo, marahil milyong patay na isda ang nakakalat sa buong baybayin. Mga bangos, sapsap, galunggong lahat kay patay
Ang mga mata ay nakatingin sa walang hanggan at ang mga kaliskis ay nawala ng ningning. Ang ilan ay may kulay abo o itim sa tiyan, tila nasunog o nalason. Diyos ko! Bulong niya. Hindi lamang ito basta resulta ng malakas na bagyo. Ito ay higit pa roon. Hindi nagtagal, nagsimulang magtipon ang mga residente ng Luntian sa dalampasigan. Ang mga mukha ay puno ng takot at pagtataka. Nandoon si Aling Nena, isang matandang babae na may matibay na pananampalataya sa mga lumang kwento. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Panga-engkanto, bulong niya, halos hindi marinig. Galit ang mga engkanto. Ito ang simula ng sumpa. Naroon din si Kuya Ben, isang mas batang mangingisda na may isang pamilyang pakakainin. Agamat kadalasang nagdududa sa mga pamahiin, ang kanyang mukha ay tono ng pag-aalala. Anong nangyari sa atin, Elia? Tanong niya, ang kanyang tinig ay naninginig. Ang dagat, ang aming kabuhayan. Tapos na ba tayo? Habang si Leah ay nag-iisip ng mga posibleng sanhihipoksya mula sa paghahalo ng tubig ng bagyo o isang pagbabago sa temperatura ng dagat, may isa pang nakakatakot na palatandaan ang lumitaw. Ang tubig, dagat sa ilang bahagi ng baybayin ay nagkaroon ng kakaibang kulay. Hindi lang putik mula sa bagyo, kundi isang mapusyo na kulay, kahal, na may mga hibla ng madilim na langis na lumulutang. Ang amoy ay hindi lamang malansa, kundi may kasamang matalas at artipisyal na baho na parang lason. Bigla, isang alingaw-ngawang kumalat sa karamihan. Umalik siya. Si Mang Isko, bumalik si Mang Isko. Lumingon si Leah. At sa abot ng kanyang paningin, isang maliit na bangka ang papalapit. Tila himala na nakaligtas sa bagyo. Doon, nakaupo si Mang Isko, nakayuko, ang kanyang balikat ay tila pasan ng bigat ng buong mundo. Ngunit habang papalapit siya sa baybayin, at sa tulong ng ilang mangingisda, tumayo siya. Ang kanyang mga mata, bagamat pagod, ay nagniningnas sa kakaibang determinasyon. Nagmadaling lumapit si Leah sa kanyang ama, isang halo ng pagpapasalamat at galit ang nararamdaman. Pa, ligtas ka, sambit niya, niyakap ang kanyang ama. Bakit ka pa umalis? Alam mo bang halos mamatay ako sa pag-aalala? Ngunit itinulak siya ni Mang Isko ng marahan. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa malawak na karagatan na ngayon ay kumikinang sa sinad ng araw, ngunit may dala pa ring pahiwatig ng mga panganib. Nakita ko ang Triton's Fury. Wika niya, ang kanyang tinig ay mahina, ngunit may matinding kapangyarihan na pinakinggan ng lahat. Hindi lang basta lumubob. Dinala ito ng bagyo, ng pagbangol sa mga pinagbabawal na tubig ng diringan. Sumabog ito, malapit sa mga hangganan ng engkanto. Nagulantang ang mga tao. Nagsimulang magbulungan si Aling Nena at ang iba pa, biring yan. Ang syudad ng mga engkanto. Ano? Sumiklab ang galit ni Leah. Apa, ano ba ang sinasabi mo? Triton? Sfree? Anong Triton's Free? Ito ay hindi gawa ng engkanto. Ito ay gawa ng tao. Ang mga isdang ito ay patay dahil sa polusyon, hindi dahil sa galit ng mga engkanto. Ang amoy na yon, ang kulay na yon sa tubig. Ito ay kemikal. Ang Triton's Fury. Patuloy ni Mang Isko, hindi pinansin ng kanyang anak. Isang barkong kargado ng mga kemikal na lason. Ngayon ay nasa ilalim ng dagat ito, sa dumain ni Hari Amanluan. At galit si Hari Amanluan,
Lubha siyang galit dahil sa kawalan ng paggalang ng tao sa kanyang kaharian. Ang mga isdang ito, ang karamdaman na darating, ang lahat ng ito ay babala. Isang babala mula sa mga engkanto. Pabala. Papa, kailangan natin ng ebidensya. Hindi natin pwedeng sisihin ng mga engkanto para sa kapabayaan ng isang korporasyon. Kailangan nating hanapin ang barkong iyon. Patunayan na naglabas ito ng kimika at panagutin ang may kagagawa nito. Giit ni Leah. Ang kanyang siyentipikong palag, iisip ay hindi kayang tanggapin ang ganitong interpretasyon. Ngunit umiling si Mang Isko. Hindi mo nauunawaan, anak. Ang mga engkanto ay hindi lamang naghihiganti. Pinapalakas nila ang epekto ng lason. Nais nilang maramdaman natin, maintindihan natin ang sakit na idinudulot natin sa kanilang tahanan. Isang kumpol ng ubo ang marinig mula sa isang matandang lalaki sa kamihan. Nagsimula ng maramdaman ng ilang residente ang mga kakaibang sindumas, pagkahilo, pagsusuka, at mga pantalsabat. Ang takot na nararamdaman ni Leah ay lumala. Kaya nga, patuloy ni Mang Isko, uminga ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nakatingin muli sa malawak na karagatan. Kailangan kong bumalik. Kailangan kong hanapin ang Triton's Ferry, ngunit hindi pa sa mga ebidensyang hinahanap mo, anak. Kailangan kong hanapin ito upang magbigay galang sa mga engkanto. Kailangan kong pahupain ang kanilang galit. Hindi, Papa. Hindi. Sigaw ni Leah. Isang luha ang dumaroy sa kanyang pisngi. Hindi ka pwedeng bumalik doon. Delikado. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Ngunit ang desisyon ni Mang Isko ay hindi matitinag. Kailangan kong gawin ito, anak. Para sa luncheon. Para sa ating lahat. Sa sandaling iyon, alam ni Leah na hindi niya mapipigilan ng kanyang ama. Ang matinding paniniwala ni Mang Isko ay matibay. At ang kanyang misyon ay personal at espiritual. Sa isang igilap, nagbago ang layunin ni Leah. Kailangan niyang hanapin ang barkong iyon. Kailangan niyang patunayan ang sanhi ng kalamidad sa siyentipikong paraan. Hindi lamang para iligtas ang luntian mula sa lason, kundi para iligtas ang kanyang ama mula sa isang mapanganib na paglalakbay na sa tingin niya ay walang kabuluhan. Kailangan niyang patunayan na ang agham ay ang kasagutan bago pa ito maging huli para sa kanila pareho. Ang dagat na ngayon ay tahimik na kumikinang sa sikat ng araw ay tila nakangiti, nagtatago ng hindi mabilang na lihim at naghihintay sa kanilang susunod na paglalakbay. Sa likod ng kanyang bahay, sa ilalim ng isang iisang puno ng niyog na himalang nakatayo pa rin, abala, si Mang Isko sa pagkukumpuni ng kanyang lumang bangka. Ang diwata ng karagatan ang tawag niya rito. Isang pangalan na ibinigay ng kanyang yumaong asawa. Ang bawat palo ng martilyo, bawat pagdikit ng selyo sa nabasag na gilid, ay hindi lamang aayos ng kahoy kundi pagbabalik, tanaw sa mga alaala. Ang kanyang balat ay mas maitim na ngayon, at ang kanyang mga kamay ay lalong makalistis sa pagkakababag sa sikat ng araw at alat ng dagat. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalin, nakatuon sa bawat detalye ng kanyang gawa. Inayos niya ang layag, isang piraso ng pinaglumaang tela na pinagtahi, ngunit may bakas pa rin ng kulay rosas at asul na pinili ng kanyang asawa. Habang binubuhol niya ang mga tali, naaalala niya ang mga kwento ni Aling Sal, ang ina ni Leah, tungkol sa biringan. Noong bata pa sila, sa ilalim ng buwan, habang ang dagat ay humuhuli ng payapang oyay, ikinukwento nito ang isang lungsod na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Isang lungsod na itinayo mula sa kislat ng perlas at dambuhalang koral, kung saan ang mga engkanto ay naninirahan.
pinoprotektahan ng mga sikreto ng karagatan. Hindi ito basta lugal, Isko. Palaging sabi ni Aling Sal, ang kanyang boses ay tila hangin na bumubulong sa mga dahon ng niyog. Ito ay isang kaluluwa, isang puso ng dagat. At kung masisira mo, ang puso, ang buong katawan, ay magdurusa. Para kay Mang Isko, ang kanyang misyon ngayon ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng lumubog na barko. Ito ay pagtupad sa isang pangako. Isang pangako sa kanyang asawa, sa kanyang lahi, at sa dagat na nagbigay sa kanila ng buhay. Sa ilalim ng kanyang bangka, inihanda niya ang kanyang mga handog, pinatuyong bulaklak, mga prutas na inihandog sa mga engkanto, at isang malinis na piraso ng puting tela, simbolo ng kapayapaan at paggalang. Sa bawat handog na inilalagay niya, umihiling siya ng tawad, hindi para sa sarili niya, kundi para sa buong sangkatauhan. Samantala, abala si Dr. Lia Soriano sa kabilang dulo ng nayon. Ang kanyang isip ay parang umiikot na makina, sinusubukang ayusin ang lahat ng piraso ng palaisitan. Nagpatulong siya kay Kuya Ben at Aling Nena, na bagamat may halong aalinlangan ay nagboluntaryo pa rin. Gamit ang kanyang limitadong kaganitan mga plastik na bot, maskerel na lalagyan, at isang lumang microscope, nagsimula siyang kumuha ng mga sample. Tubig mula sa baybay na may kakaibang kulay, piraso ng balat ng mga patay na isda, at lupa mula sa mga bahagi kung saan tila mas malala ang pinsala. Ito ay napakabigat, Lia, sabi ni Kuya Ben, habang iingat na nilalagay ang isang piraso na listang may mga itim na batik sa isang lalagyan. Ang dami ng namatay na isda. Wala pa akong nakita na ganito kailanman. Ay nga kailangan nating malaman kung ano ang dahilan. Kuya Ben, sagot ni Lia, habang maingat na inilalagay ang etiketa sa bawat sample. Hindi ito normal. Hindi ito epekto lang ng bagyo. May lason dito. Mabilis siyang nagpadala ng mga mensahe at tumawag sa kanyang mga dating professor at kasamahan sa Manila, gamit ang isang silang cellphone at umaasang may makatulong. Inilarawan niya ang mga nakikita niya, ang kakaibang kulay ng tubig, ang amoy, ang mga sintomas ng mga isda. May isang kaibigan niya mula sa isang universidad ang nagbigay ng baonang pagtatasa. May posibleng presensya ng organophosphates o iba pang neurotoxins, ngunit walang makapagkumpirma ng walang masusing pagsusuri sa laboratorio. Ito ang unang piraso ng ebidensya, isang patunay na hindi siya nagkakamali sa kanyang hinala. Ngunit kailangan niya ng higit pa, at kailangan niya ito agad. Habang lumalalim ang araw, dumating sa barangay Luntian ng isang itim na sili, isang hindi pangkaraniwang tanawin, sa pilay na kalsada. Lumabas mula dito si Ati Later Villasor, isang abogado mula sa Natural Maritime Holdings. Makinis ang pananamit, may suot na mamahaling relos, at may ngiting may halong pambubula. Ang bawat akbang niya ay tila nakaplano, at ang bawat salita niya ay maingat na pinili. Ako po si Ati Villasor, panimula niya. Ang kanyang boses ay malakas at may autoridad. Kinakatawan ko ang Napkin Maritime Holdings. Lubos po kaming nalulungkot sa trahedyang nangyari sa inyong nayon. Narito po kami upang magbigay ng tulong. Nagsimula siyang magbigay ng mga pangako pinansyal na tulong para sa mga nasilang bahay, pagkain para sa mga nawalan ng kabuhayan, at mga gamot para sa mga nagkasakit. Sa una, ang mga residente ay nagbubunyi, may asa sa kanilang mga mata. Ngunit para kay Lia, mayroong isang bagay na mali. Ang ngiti ni Ati Villasor ay hindi nakarating sa kanyang mga mata, at ang mga tanong niya ay tila mas nakatuon sa kung ano ang nalalaman ng mga tao tungkol sa Triton story at sa mga epekto ng bagyo, kaysa sa kung paano sila tunay na makakatulong.
Naiintindihan ko po na may mga alalahanin kayo, bita ni Delaflor, habang tinitingnan si Leah ng may pagdududa. Ngunit tiyakin po natin na hindi tayo padadala sa mga haka. Ang bagyo po ay napakalakas. Maraming pinsala ang ininulot nito sa buong rehiyon. Hindi po natin maaaring isisi sa iisang insidente ang lahat ng ito. Tila tinatarget niya si Leah. Tinatangkang ipaliwanag na ang lahat ay natural na epekto ng bagyo. Ngunit si Leah, na nakikita ang patay na isda at nalason na tubig, ay hindi basta naniniwala. Kung gayon, Ate Delaflor, tanong ni Leah, bakit po may ganitong kulay ang tubig? Bakit po namatay ang lahat ng isda na ito? At bakit po may kakaibang amoy na tila kemikal? Ngumiti si Delaflor. Doc Soriano, naiintindihan ko po ang inyong pagkabahala bilang isang siyentipiko. Ngunit ang mga pagbabago sa kulay at amoy ay maaaring dahil sa paghahalo ng putik mula sa ilog at mga nabubulok ng halaman sa ilalim ng dagat. Normal po iyan pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Nagpadala na po kami ng aming sariling pangkat upang suriin ang sitwasyon. Talan ni Leah na nagsisinungaling siya. Nakita niya ang lason, naamoy niya ang lason, at nararamdaman niya ang presensya ng lason. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa pagdududa, at sa sandaling iyon, alam niyang ang kumpanya ay hindi nila kakampi. Sila ay bahagi ng problema. Ang sumunod na mga araw ay nagdala ng mas matinding pagsubok. Ang paunang mga sintomas ng sakit sa nayon ay lumala. Maraming bata ang nilalagnat at sumusuka. Ang mga matatanda ay nagrereklamo ng matinding pananakit ng ulo at pagkapagod. Ngunit ang pinakamabigat ay ang pagdating ng mga mangingisda na umalis bago ang bagyo at ngayon ay bumabalik. Ang kanilang mga balat ay may mga kakaibang marka tila mga paso na hindi bunga ng apoy kundi ng isang bali na nakakalat sa tubig. Parang may kumagat sa akin na hindi nakikita, sabi ng isang mangingisda, habang ipinapakita ang isang malaking sugat sa kanyang braso na may pulang kulay sa gitna. Mainit at nakakapaso. Hindi lamang yon. Sa gabi, ang ilang residente ay nagising mula sa mga bangungot mga panaginip ng mga nilalang na may matatalim na ngipin, mga mata na nagniningnyas sa dilim, at mga tinig na bumubulong mula sa kailaliman ng dagat. May mga nagsabi na may naririnig silang kakaibang huni at tunog mula sa karagatan tuwing hating gabi, isang tunog na parang paalala o babala. Para kay Mang Isko, ang lahat ng ito ay patunay. Ang kanyang paniniwala sa mga engkanto ay lalong lumakas, naging isang matibay na haligi sa gitna ng kaguluhan. Sinusubukan nilang iparamdam sa atin ang kanilang galit. Bulong niya kay Aling Nena, na ngayon ay abala sa pagsindi ng kandila at aalay ng dasal sa kanyang munting altar. Kailangan mong pigilan ang iyong sarili, Papa, sabi ni Leah isang gabi, habang naghahanda si Mang Isko sa kanyang huling paglalayag. Ang hangin sa labas ay tila nagbubuhat ng mabigat na pangamba. Ang mga pasong iyon, ang sakit na nararanasan ng mga tao. Ito ay mga kemikal, Papa. Hindi ito engkanto. Hindi ito magik. Ito ay lason. At kailangan nating hanapin ang pinagmulan nito. At ano ang sasabihin mo sa mga panaginip, Leah? Sagot ni Mang Isko. Ang kanyang mga mata ay mataman. Sa mga tunog na naririnig mula sa dagat. Ang mga ito ay mga paalala na may mas malalim na kapangyarihan kaysa sa ating naiintindihan. Kapangyarihan na masisila ng agham. Papa! Giit ni Leah, halos lumuha.
Kaya ko itong patunayan. Kaya kong patunayan na ang Neptune Mariten ang may kasalanan. Kaya kong panagudin sila. Hayaan mo akong gawin iyon. Niyakap ni Mang Isko ang kanyang anak, isang mahigpit na yakap na puno ng pagmamahal at paalala. Alam kong gagawin mo ang makakaya mo, anak. At naniniwala ako sa husay mo, ngunit ang aking misyon ay iba. Hindi lang ito tungkol sa hustisya sa mata ng tao. Ito ay tungkol sa kapayapaan sa dagat. Hindi na niya mapigilan ang kanyang ama. Sa sumunod na madaling araw, nang ang nayon ay tahimik pa rin, si Mang Isko ay muling pumalaot sa kanyang diwata ng karagatan. Ngayon ay may dala na siyang mga handog, at ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding determinasyon. Ngunit bago siya tuluyang mawala sa dilim, iniwan niya ang isang lumang sobre sa hapag. Kainan ni Leah. Pinuksan ni Leah ang sobre, at sa loob nito ay isang sulat, isinulat sa isang papel na may marka ng dagat at ng panahon. Anak, alam kong hindi mo naiintindihan. Alam kong galit ka. Ngunit kailangan kong gawing ito. Hindi lang ito para sa akin, kundi para sa ating lahat, para sa luntian. Ang dagat ay buhay, anak, at ang mga engkanto ay ang kanyang kaluluwa. Kailangan kong kausapin sila. Kailangan kong ipaalala sa kanila na hindi lahat ng tao ay nakakalimot sa kanilang paggalang. Kung hindi ko ito gagawin, sino ang gagawa? Ikaw, anak. Kailangan mong gamitin ang iyong kaalaman. Gamitin mo ang agham upang ipakita sa mga tao ang pinsalang idinudulot nila. Ipakita mo sa kanila ang lason. At ako, ipapakita ko sa kanila ang kaluluwa ng dag. Ingat ka, anak. Mahal na mahal kita. Papa, hinigpitan ni Leah ang sulat sa kanyang kamay. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay sugatan, ngunit mayroon ding matinding pagnanais na ipagpatuloy ang kanyang laban. Nasa dagat na si Mang Isko, iisa, umaharap sa isang mundo na pinaniniwalaan niyang sagrado at mapangib. At siya, si Leah, ay naiwan upang labanan ng isang invisible na kaaway, isang kumpanya na walang habas na sumisira sa kapaligiran, at isang sakit na kumakalat sa kanyang komunidad. Ang paghahanap ng katotohanan ay naging isang karera laban sa oras. Isang karera para sa agham at isang karera para sa pag-ibig sa kanyang ama. Nagpatuloy sa paglalakbay si Mang Isko sa kanyang diwata, ang karagatan, na animoy isang dahon na inaanod sa malawak at walang hanggang karagatan. Sa bawat paghampas ng kanyang saguan, ang maliliit na bahay ng barangay Luntian ay lumiliit hanggang sa tuluyan nang maglaho sa kanyang paningin. Ang dagat ay naging mas tahimik, ngunit may kakaibang bigat sa hangin na tila humuhuni ng isang sinaunang awit. Hindi na niya nakita ang mga karaniwang bangka ng mga mangingisda. Paning ang asul, na kalawakan, at ang abot, tanaw na tila walang katapusan. Unting nagbago ang kulay ng tubig, mula sa malinaw na asul patungo sa mas matingkad na indigo, at pagtatapos ay isang malalim, alos itim na kulay na tila lumulunok sa liwanag. Nagsimulang makaranas si Mang Isko ng mga kakaibang pangyayari. Ang mga agos ng tubig ay hindi sumusunod sa karaniwang daloy. Sa halip ay tila umiikot sa sarili, lumilikha ng mga spiral na kumukuha ng kanyang bangka patungo sa isang direksyon na hindi niya maintindihan. Nang gabing iyon, habang ang buwan ay nagbibigay ng kakaibang kislap sa dagat, nakita niya ang mga nilalang na hindi pa niya nakikita kailanman. Maliliit na isda na may bioluminescent na mga pattern, mga jellyfish na naglalabas ng mga makinang na kulay, at mga koral
na tila nagbibigay ng sarili nilang liwanag mula sa kailaliman. Ang mga nilalang na ito ay tila lumalangoy sa paligid ng kanyang bangka. Nagbibigay ng isang nakakasilaw na kislap sa madilim na tubig na animoy ginagabayan siya sa isang daan na hindi nakikita. Ngunit ang kakaibang pangyayari ay ang paglitaw ng isang makapal, puting ulap. Nagsimula ito sa malayo, isang manipis na singaw sa abot. Tanaw, ngunit mabilis itong lumaganap, bumabalot sa buong karagatan. Hindi ito ordinaryong ulap. Mayroong kakaibang bigat at kapayapaan dito, isang pagdama na tila may sariling isip, na tila may layuning gabayan siya. Nang makapasok siya sa ulap, ang lahat ng tunog ay humina. At ang mundo ay naging isang tahimik, puting espasyo. Naramdaman ni Mang Isko ang lamig sa kanyang balat. Ngunit hindi siya natakot. Sa halip, naramdaman niya ang isang akit, isang pagtawag na mas matindi kaysa sa karaniwang akit ng dagat. Sa gitna ng ulap, sa isang sandali ng perpektong katahimikan, nakita niya ito. Maliliit na piraso ng metal, lumulutang sa tubig. Hindi niya kailangang hawakan ng mga ito para malaman. Ang amoy ng langis at kemikal ay humalo sa alat ng dagat, the Triton's Fury. Nagkalat ang mga labi nito sa dagat. Isang bakas ng trahedya sa gitna ng mahiwagang ulap. Nagkaroon ng halong damdamin si Mang Isko, lungkot para sa barko, at isang matinding kumpirmasyon sa kanyang paniniwala. Ang barko ay lumubog, at ito ay nasa mga pinagbabawal na tubig. Habang hinahawakan niya ang isang tiraso ng metal na lumulutang, naramdaman niya ang isang kakaibang enerhiya, isang malamig, matinding presensya na bumabalot sa kanya. Ito ang enerhiya ng Birinyan na nagpapaalala sa kanya ang kanyang misyon. Samantala, sa Baranay Luntian, abala si Dr. Lea Soriano. Ang kanyang pagod ay hindi niya alintana. Ang kanyang bahay ay naging isang temporaryong laboratorio, puno ng mga bote, mga lalagyan, at mga papeles na nakakalat sa lahat ng dako. Ang kanyang mga mata ay nanunubok sa microscope, sinusubukang unawain ang mga nakikita niya. Ito ay napakakomplikado. Bulong niya sa sarili habang tinitingnan ng isang side ng sample ng tubig. Hindi lang isa o dalawang kemikal, isang komplikadong halo. Ang kanyang paunang pagsusuri ay nagpakita ng isang halo ng organophosphates at ilang iba pang sangkap na hindi niya agad makilala. Matapos ang ilang araw ng halos walang tulog na pag-aaral, at pagkatapos na ipadala ang ilang sample sa isang mapagkakatiwalaang propesor sa Manila, nakuha niya ang kumpirmasyon. Tukod sa mga kilalang neurotoxins, mayroong presensya ng isang unlisted o hindi karaniwang kilalang kemikal, isang uri ng persistent, organic polluted pop na may matinding epekto sa nervous system na itinago sa ilalim ng ibang pangalan. Ito ay hindi lamang isang pagtagas, gulong niya, ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit at pagkabigla. Ito ay isang malawakang sakuna. Sinadya nilang itago ito. Ang realization na ito ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Kailangan niyang hanapin ang mga datos tungkol sa Triton Story, ang ruta nito, ang kaganito, ang mga manifest. Ngunit ang kanyang bawat pagtatangka ay nakaharap sa isang pader. Ang mga tawag niya sa mga ahensya ng gobyerno ay nauwi sa processing time at lack of available records. Ang Neptune Maritime sa pamamagitan ni Ate Doylaror ay nagpadala ng isang opisyal na pahayag na nagtatanggi sa anumang kinalaman sa Hakanilya, at idineklara na ang lahat ay sanhi lamang ng bagyo. Wala kaming nakitang anumang kemikal na nagdulot ng malawakang pinsala, sabi ng isang kinatawan ng Neptune Maritime
sa isang lokal na pahayagan na siniping Ate Lila Flor. Ang mga pahayag ni Dr. Soriano ay walang batayan at nagdudulot lamang ng kalituhan. Naramdaman ni Leah ang pagka-frustrate at galit. Ang mga pinto ay nagsara sa kanyang harapan. Nagsimulang kumalat ang mga chismis na siya ay nagpapanik at nagpapalaki ng problema. Ang ilang residente natakot sa pagkawalan ng kabuhayan at nalilito sa pagitan ng agham at pamahiin, ay nagsimulang tumalikod sa kanya. Sabi ni Ate Lila Flor, tutulungan daw niya kami sa pagpapatayo ulit ng aming bahay. Sabi ni Mang Tonyo, isang kapitbahay, nang lumapit si Leah upang kumuha ng sample sa balon nito. Sabi niya, mas magulo lang daw kung magsisisihan tayo. Ang mga salita ni Mang Tonyo ay parang mga saksak sa puso ni Leah. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya, nakikipaglaban sa isang higanteng korporasyon at sa sarili niyang komunidad na tila nawawalan ng tiwala. Ngunit ang pag-iisip sa kanyang ama na naglalayag sa peligrosong dagat para sa kanyang sariling misyon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi siya susuko. Kung ang kanyang ama ay handang ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa biringan, siya rin ay handang ipagsapalaran ang lahat para sa katotohanan. Sa luntian, ang mga araw ay nagdaan ng may kasamang takot at kawalan ng pag-asa. Ang mga pangako ni Ate Lila Flor ay tila hangin lamang habang ang mga kaso ng sakit ay lumalala. Ang mga bata ay nagkaroon ng matinding lagnat at mga pantal sa balat na hindi gumagaling. Ang matatanda ay nagrereklamo ng mga sakit sa baga at matinding pagkapagod. Ngunit ang pinakanakakabahala ay ang mga bagong sintomas na lumitaw. Nakita ko sila. Aling Nena, sabi ni Elsa, isang dalagitang may matinding ubo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Mga nilalang na may matatalim ng ngipin, lumabas sa tubig. Sinabi nilang galit sila. Galit sila sa atin. Maraming residente ang nagsimulang magkaroon ng mga guni. Nakakita sila ng mga malalaking anino sa gabi, naririnig ang mga bulong mula sa dagat, at nakaramdam ng mga malamig na presensya sa kanilang mga tahanan. Ang mga engkanto na dating kwento lamang ay tila naging totoo, umiiral sa gitna ng kanilang kalituhan. Ang tubig sa balon na dating pinagmumula ng malinis na inumin ay nagsimulang magbago ng kulay at amoy. Naging kulay kalawang ito at may bahagyang lasang metal na nagdulot ng mas maraming sakit sa mga umiinom. Walang makapagpaliwanag kung bakit at ang pagkabigo ng agham na magbigay ng agarang solusyon ay nagbigay ng espasyo sa pagdami ng mga lumang paniniwala. Ang sumpa ng biringan, bulong ng mga matatanda. Inagalit natin ang mga engkanto. Kailangan nating magbayad. Ang takot ay naging matindi. Ang mga kwentong bayan tungkol sa mga diwata na nagagalit at mga engkanto na naghihiganti ay lumaganap tulad ng wildfire. Ang bawat kakaibang tunog, bawat anino, bawat bagong kaso ng sakit ay patunay sa kanilang paniniwala. Sa harap ng lumalalang krisis, si Aling Nena, kasama ang ilang matatanda, ay nagsimulang magsagawa ng mga sinaunang ritual. Nagsindi sila ng mga kandila sa tabing dagat. Nag-alay ng mga prutas at bulaklak at umawit ng mga panalangin sa mga engkanto, humihingi ng kapatawaran at kapayapan. Sa gitna ng lahat ng ito, nararamdaman ni Leah ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Alam niyang may scientific na paliwanag ng lahat ng ito. Ngunit paano niya ito ipapaliwanag sa isang komunidad na nababalot ng takot at paniniwala sa mga hindi nakikita? Nasaan na si Papa? Tigtes ba siya? Ang kanyang paikipaglaban ay naging mas personal
at mas mahirap. Ang hangganan sa pagitan ng agham at pamahiin ay naging mas malabo, at hindi na siya sigurado kung aling panig ang mas malakas. Nagpatuloy sa paglalayag si Mang Isko, ang kanyang bangkang diwata ng karagatan ay dahang lumulutang sa gitna ng makapal na ulap. Ang mundo sa paligid niya ay naging isang puting kantas. Ang tanging tunog ay ang payapang paghampas ng alon sa gilid ng bangka. Ngunit sa halip na mawalan ng direksyon, naramdaman niya ang isang nakikitang gabay, isang magnetikong hila na nagtutulak sa kanya patungo sa kaibuturan ng mistrap. Ang ulap ay hindi lamang hamog, kundi tila isang takip, isang kultina sa pagitan ng kanyang mundo at ng iba pa. Dahang naglaho ang puting ulap, hindi biglaan kundi parang unting lumilinaw na panaginip. At sa kanyang harapan, ang tanawin ay kasing tulad ng kanyang mga pinakamabangis na imahinasyon. Hindi niya direktang nakita ang isang lungsod na may pader at istruktura, ngunit naramdaman niya ang presensya nito. Sa ilalim ng malalim na dagat, nagkaroon ng isang kakaibang liwanag na umakyat sa ibabaw na nagpinta sa tubig ng mga kulay ng emerald, sapiro, at opal. Ito ay tila isang malaking, umihina na nilalang, ang ilalim ng dagat ay kumikinang sa sarili nitong liwanag. Ang mga dambuhalang koral ay umakyat mula sa kalaliman, ang kanilang mga hugis ay tila mga tor at arko na binuo hindi ng kamay ng tao, kundi ng isang makapangyarihang tuwersa. Ang bawat kislap ay tila mula sa milyong perlas na nakatago sa loob ng mga istrukturang ito. Naramdaman ni Mang Isko ang isang matinding enerhiya, isang sinaunang kapangyarihan na bumabalot sa kanya, na nagpaparamdam sa kanya ng pagiging maliit at kabanaan. Ito ang biri niyan. Hindi isang syudad na makikita ng mata, kundi isang kaluluwa na nararamdaman ng puso. Igla, lumitaw ang manilalang mula sa kalaliman. Hindi sila mga isda o mga karaniwang nilalang ng dagat. Sila ay mga diwata, mga espiritu ng dagat. Ang kanilang mga figura ay tila gawa sa liwanag at tubig. Ang kanilang mga balat ay kumikinang sa iba't ibang kulay, at ang kanilang mga buhok ay tila mga agos ng dagat na umaakyat sa hangin. Walang nagsalita sa kanila, ngunit ang kanilang mga mata, malaki, madilim, at puno ng sinaunang karunungan, ay nagpakita ng pagkilala kay Mang Isko. Sa kanilang mga ngiti, nakita niya ang malalim na kalungkutan at pag-aalala. Sa halip na matakot, naramdaman ni Mang Isko ang isang kakaibang kapayapaan. Nagsimulang gumalaw ang mga diwata, ang kanilang mga kamay ay gumagawa ng mga galaw na tila nagtuturo. Ipon sila sa paligid ng kanyang bangka, at dahan, tila hinila ng isang nakikitang lubid, gumalalaw ang diwata ng karagatan, sumusunod sa kanila. Pumasok sila sa isang pasilyo na nabuo ng 2 dambuhalang koral na nagbukas patungo sa isang malaking ilalim ng dagat na tila isang buong mundo sa sarili nito. Ang tubig ay napakalinaw na nakita ni Mang Isko, ang mga bulaklak na koral na tila nagbibigay buhay sa paligid. Puminto sila sa harap ng isang napakalaking kuweba. Ang bibig nito ay tila isang bunganga na nakanganga, at sa loob, ang liwanag ay mas matindi, mas puti, at mas makapangyarihan. Ito ang tahanan ni Hari Amanluan. Sa barangay Luntian, abala si Lia sa kanyang pinagsamang laboratorio, at silid, tulugan, ang kanyang puso ay kumakabog sa pagkabahala para sa kanyang ama at sa kanyang sariling pakikipaglaban. Ang kanyang mga mata ay halos hindi na kayang buksan sa pagod. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, dumating ang isang mensahe sa kanyang lumang cellphone.
Ito ay mula sa isang hindi kilalang numero. Aalangan siyang sagutin, ngunit ang kanyang instinto ay nagsabi sa kanya na gawin ito. Pero Soriano? Isang mahinang boses ang narinig mula sa kabilang linya. Ako si Benno, dating nagtatrabaho sa Neptune Maritime. Nakita ko ang mga balita tungkol sa inyong nayon. Hindi ko na kayang manahimik. Nagsalita si Benno nang mabilis. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot, ngunit puno ng matinding pagnanais na ipahayag ang katotohanan. Ibinunyag niya na ang Militritos Fury ay hindi lamang nagdadala ng ordinaryong kemikal na basura. Ito ay nagdadala ng isang consignment ng agent, isang pinagbabawal na uri ng neurotoxin na sinadyang ilihis mula sa isang bansa sa kanluran. Ang sistema ng seguridad sa barko ay nasira na binaliwala at ang manifest ay piniki upang itago ang tunay na karga. Mayroon siyang naitagong mga kopya ng internal reports at communication logs na nagpapatunay sa lahat ng ito. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Pinapapunta ko ito sa email niyo, Doc, sabi ni Benno. Alam kong delikado ito, pero kailangan nilang malagot. Nanginginig ang mga kamay ni Leah habang binubuksan ng kanyang laptop. Ang kanyang lumang dial, pati internet connection ay hirap na hirap mag-load. Ngunit sa wakas, nagpakita ang mga file, mga spreadsheet, documents, at mga screenshot ng email conversations. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla. Naroon ang mga detalye ng agent, ang mga pagsusuri sa sistema ng seguridad na nagsasabing critical fire risk, at ang mga direktiba mula sa matataas na opisyal ng Neptune Maritime na i-prioritize ang gastos kaysa sa seguridad. Tama ako, bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Tama ako, sinadya nila. Alam nila. Ang ebidensya ay hindi lamang nagpapatunay na nagkaroon ng chemical na bagtadas. Ito ay nagpapatunay na ang Neptune Maritime ay may intensyon na sinadya nilang ilagay sa panganib ang buhay ng mga tao at ang kapaligiran para sa kanilang sariling kapakinabangan. Ito ay isang bomba, isang kaso na hindi maaaring baliwalain ng anumang korte. Sa loob ng kuweba ng Hari Amanluan, ang liwanag ay hindi nagmumula sa sikat ng araw, kundi sa isang matingkad na kislap na tila nagmumula sa mismong kaluluwa ng mundo. Sa gitna, sa isang altar na tila gawa sa nabubuhay na perlas at kumikinang na bato, nakaupo si Hari Amanluan. Hindi siya isang nilalang na may galit na mukha, kundi isang matandang entidad na may mataas na karunungan. Ang kanyang anyo ay hindi ganap na tao, kundi isang halo ng daglat at ng lupa. Ang kanyang balat ay tila koral, at ang kanyang mga mata ay parang 2 buwan, puno ng nakaraang panahon at malalim na pag-unawa. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay hindi isang dagundong kundi isang bulong, tulad ng alon na dumadaong sa dalampasigan. Mang Isko Salcedo, wika ni Hari Amanluan, ang kanyang boses ay umalinaw sa kuweba. Ikaw ay naglakbay ng napakalayo. At sa kaibuturan ng iyong puso, nakita ko ang iyong pagmamahal sa dagat at ang iyong pag-aalala para sa iyong ngayon. Luhod si Mang Isko, ang kanyang mga kamay ay pinagsama sa isang panalangin. Hari Amanluan, ako po ay humihingi ng tawad para sa aking lahi, para sa lahat ng kapinsala ang idinulot namin sa inyong kaharian, sa inyong tahanan. Umiling si Hari Amanluan. Hindi kami naghahanap ng paghihiganti. Isko, ang mga engkanto ay narito ng libo
libong taon, upang bantayan at protektahan ng karagatan ang inang kalikasan. Ang iyong Triton's Fury ay isang sugat, isang lason na dumadaloy sa aming mga ugat. Kinukumpirma ko ang iyong nakita. Ang barkong iyon ay lumubog sa aming mga hangganan at ang lason nito ay naglalabas. Napakunot ang noo ni Mang Isko. Kung gayon, bakit po mas lumala ang lahat? Ang sakit, ang guni. Hindi po ba ito ang inyong galit? Hindi ito galit, Isko, tugon ni Hari Amanluan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Ito ay babala. Ang lason ay totoo at ito ay gawa ng inyong mga kamay. Ngunit kami, ang mga engkanto, ay gumamit ng aming kapangyarihan upang palakasin ang epekto ng lason upang ipadama sa inyo ang sakit na idinudulot ninyo sa amin. Nais naming magising kayo. Nais naming maintindihan ninyo ang tindi ng inyong pagkasira. Ang sakit na nararamdaman ng inyong mga tao ay isang refleksyon lamang ng sakit na idinudulot ninyo sa dagat. Hanggat hindi ninyo nauunawaan ng pinsalang ito, ang babalang ito ay mananatili. Nagpakita ang Hari Amanluan ng isang imahe sa isip ni Mang Isko, isang napakaraming basura na lumulutang sa karagatan, manilalang na nasasakal sa plastik, mga koral na namamatay. Isang hinaharap na puno ng kapinsalaan, kung hindi magbabago ang tao. Nais naming huminto ang inyong pagwasak. Nais naming matuto kayong mamuhay ng magkakasama sa kalikasan, hindi bilang mga nagmamay-ari, kundi bilang mga tagapangalaga. Kailangan ninyong maging boses ng dagat. Sa Barangay Luntian, ang gabi ay bumabalot sa takot at pagdududa. Ngunit para kay Lia, ang mga file sa kanyang laptop ay parang kislap ng pag-asa. Sa wakas, mayroon na siyang patunay. Kailangan niya itong ilabas sa publiko. Ngunit bago pa niya magawa, narinig niya ang isang malakas na pagkatok sa kanyang pinto. Dr. Soriano, alam naming nasa loob ka. Isang tinig ang narinig. Ito ay si Ate Lilaclor. Hinigpitan ni Lia ang hawak sa kanyang laptop. Ang kanyang puso ay kumakabog sa takot. Paano niya nalaman? Nanginginig ang kanyang mga kamay habang lumapit siya sa bintana. Sa labas, may 3 kalalakihan na kasama ni Ate Lilaclor. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit at ang isa sa kanila ay may hawak na bakal. Ibalik mo sa amin ang mga dokumento, Dr. Soriano, sigaw ni Lilaclor. Huwag kang magmatigas. Hindi mo kayang labanan ng Neptune, Maritin. Wala akong ibibigay sa inyo. Sigaw ni Lia pabalik. Ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Alam niyang kung mawawala ang mga dokumentong ito, mawawala ang lahat. Ang buhay ng kanyang nayon, ang kanyang ama, ang lahat ng pinaghirapan niya. Biglang bumukas ang pinto. Sinipan ng isa sa mga lalaki. Tumalsik ang pinto at bumagsak sa sahig. Pumasok sila sa bahay. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa laptop ni Lia. Mabilis siyang kumilos. Hinawakan niya ang laptop at tumakbo patungo sa kabilang bintana. Sinisikap na tumakas. Ngunit ang isa sa mga lalaki ay mas mabilis. Hinila niya ang braso ni Lia at bumagsak ang laptop sa sahig. Nagkalat ang mga papeles. Kaya mo bang gawin iyan sa isang babae, Ate Lilaclor? Sigaw ni Lia habang sinisikap niyang kumawala. Wala kang mapapala, Dr. Soriano, wika ni Lilaclor. Ang kanyang ngiti ay nakakilabot. Ang katotohanan na ito ay hindi kailanman lalabas sa liwanag. Naramdaman ni Lia
ang matinding takot. Ngunit sa gitna ng lahat, isang imahe ang kumislap sa kanyang isip. Ang mukha ng kanyang ama, si Mang Isko, na lumalayag ng isa sa karagatan, handang ibigay ang kanyang buhay para sa Birinyan. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang mapigilan siya ng mga taong ito. Kailangan niyang labanan. Kailangan niyang protektahan ang katotohanan. Ang laban ay nagsimula na. Ang liwanag sa loob ng kuweba ni Hari Amanluan ay hindi nagmumula sa sikat ng araw, kundi sa isang matingkad na kislap na tila nagmumula sa mismong kaluluwa ng mundo. Sa gitna, sa isang altar na tila gawa sa nabubuhay na perlas at kumikinang na bato, nakaupo si Hari Amanluan. Ang kanyang anyo ay hindi ganap na tao, kundi isang halo ng dagat at ng lupa. Ang kanyang balat ay tila koral, at ang kanyang mga mata ay parang 2 buwan, puno ng nakaraang panahon at malalim na pag-unawa. Ang kanyang boses nang magsalita siya ay hindi isang dagunbong kundi isang bulong, pulag ng alon na dumadaong sa dalampasigan. Mang Isko, Salcedo, wika ni Hari Amanluan. Ang kanyang tinig ay umalinglongaw sa kuweba. Ikaw ay naglakbay ng napakalayo. At sa kaibuturan ng iyong puso, nakita ko ang iyong pagmamahal sa dagat at ang iyong pag-aalala para sa iyong nayon. Luhod si Mang Isko, ang kanyang mga kamay ay pinagsama sa isang panalangin. Ang kanyang balikat ay tilapasan ang bigat ng buong sangkataon. Hari Amanluan, ako po ay humihingi ng tawad para sa aking lahi, para sa lahat ng kapinsalaang idinulot namin sa inyong kaharian, sa inyong tahanan. Ang aming nayon ay nagdurusa, ang aming mga tao ay nagkakasakit, at ang dagat ay namamatay. Nawa po ay maigsan ninyo ang inyong galit, o kahit paano po ay bawasan ang parusa. Umiling si Hari Amanluan. Ang kislap sa kanyang mga mata ay tila nababalutan ng matinding kalungkutan. Hindi ito galit, Isko. Ito ay babala. Ang lason ay totoo, at ito ay gawa ng inyong mga kamay. Ngunit kami, ang mga engkanto, ay gumamit ng aming kapangyarihan upang palakasin ang epekto ng lason, upang ipadama sa inyo ang sakit na idinudulot ninyo sa amin. Nais naming magising kayo. Nais naming maintindihan ninyo ang tindi ng inyong pagkasira. Tumingin si Hari Amanluan sa kailaliman ng kuweba, at isang imahe ang kumislap sa isip ni Mang Isko, isang napakaraming basura na lumulutang sa karagatan, mga nilalang na nasa sakal, sa plastik, mga koral na namamatay. Isang hinaharap na puno ng kapinsalaan kung hindi magbabago ang tao. Ang sakit na nararamdaman ng inyong mga tao ay isang refleksyon lamang ng sakit na idinudulot ninyo sa dagat. Hangga't hindi ninyo nauunawaan ang pinsalang ito, ang babalang ito ay mananatili. Hindi namin maaaling itigil ang babala kung ang puso ng tao ay mananatiling bingi sa aming dain. Napakunot ang noo ni Mang Isko. Kung gayon ko, Hari Amanluan, ano po ang maaari kong gawin? Ano po ang kailangan naming gawin upang maibalik ang kapayapaan? Ang mga mata ni Hari Amanluan ay tumitig kay Mang Isko, isang titig na tumatagos sa kaluluwa. Kailangan ng karagatan ng boses. Isang boses mula sa mundo ng tao na magdadala ng aming mensahe. Nais naming huminto ang inyong pagwasak. Nais naming matuto kayong mamuhay ng magkakasama sa kalikasan, hindi bilang mga nagmamay-ari, kundi bilang mga tagapangalaga. Ikaw, Mang Isko, Salcedo, ikaw ang napili upang maging sugo ng Birinyan.
Ikaw ang magiging tulay sa pagitan ng aming mundo at ng sa inyo. Naramdaman ni Mang Isko ang bigat ng mga salita. Maging sugo. Ibig sabihin nito ay kailangan niyang bumalik sa luntian, sa kanyang mga kababayan, at ipahayag ang mga bagay na ito. Alam niyang tatawanan siya, kukwestiyunin, at marahil ay itutuling na baliw. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang totoo ang kanyang nakikita, ang kanyang nararamdaman. Ang dagat ay naghihirap, at mayroon siyang pagkakataon upang maging bahagi ng solusyon. Tinatanggap ko po ang inyong hamon, Hari Amanluan, wika ni Mang Isko. Ang kanyang tinig ay matatag. Magiging sugo ako ng biringan. Dadalhin ko ang inyong mensahe sa aking mga kababayan. Ngumiti si Hari Amanluan, isang ngiti na tila lumambot ang buong kapaligiran. Kung gayon, Isko, itutupad ko ang aking bahagi ng ating kasunduan. Ang matinding epekto ng lason sa luntian ay unting hihina. Ang sakit ay magiging mas madaling tiisin at ang guni ay lilitaw lamang sa mga nangangailangan ng mas matinding paalala. Ngunit tandaan mo, Isko, ang pagbabago ay nagsisimula sa puso ng tao. Ang aming tulong ay isang pabor, hindi isang lunas. Ang tunay na lunas ay nasa inyong mga kamay. Tumayo si Mang Isko. Ang kanyang isip ay puno ng mga bagong kaalaman at isang matinding responsibilidad. Ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Sa Barangay Luntian, ang gabi ay bumabalot sa takot at pagdududa. Ngunit para kay Leah, ang mga file sa kanyang laptop ay parang kislap ng pag-asa hanggang sa marinig niya ang malakas na pagkatok sa kanyang pinto. Dr. Soriano, alam naming nasa loob ka, sigaw ni Aki. Dilathor, mula sa labas. Inigpitan ni Leah ang hawak sa kanyang laptop, ang kanyang puso ay kumakabog sa takot. Paano niya nalaman? Nanginginig ang kanyang mga kamay habang lumapit siya sa bintana. Sa labas, may 3 kalalakihan na kasama ni Ati. Dilathor. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit, at ang isa sa kanila ay may hawak na bakal. Ibalik mo sa amin ang mga dokumento, Dr. Soriano. Sigaw ni Dilathor. Ang kanyang boses ay puno ng autoridad na may bahid ng desperasyon. Huwag kang magmatigas. Hindi mo kayang labanan ng Neptune Maritime. Wala akong ibibigay sa inyo, sigaw ni Leah pabalik. Ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Alam niyang kung mawawala ang mga dokumentong ito, mawawala ang lahat. Biglang bumukas ang pinto, sinipa ng isa sa mga lalaki, at tumalsik ito sa sahig. Pumasok sila sa bahay, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa laptop ni Leah. Si Leah, na mayroong adrenaline rush, ay mabilis na kumilos. Hinawakan niya ang laptop at, sa isang mabilis na pag-iisip, kinuha ang isang matulis na piraso ng nabasag na koral na ginagamit niya bilang paperweight. Hindi siya lumaban para manalo, kundi para makatakas. Nang lumapit ang isa sa mga lalaki, inihagis niya ang koral sa mukha nito na nagdulot ng gulat at pagkasugat. Sa sandaling iyon ng pagkalito, tumakbo siya patungo sa likod ng bahay. Abulin niyo siya, sigaw ni Dilathor. Nang makalabas, tumakbo si Leah sa dilin. Ang kanyang mga binti ay sugatan sa mga tumumbang sanga at mga basag na gamit mula sa bagyo. Alam niyang hindi siya makakatakas ng malayo sa ganoong kalagayan. Nagtago siya sa ilalim ng isang siksik na palumpong ng mangga. Ang kanyang hininga ay humahabol at ang kanyang laptop ay mahigpit niyang hawak. Narinig niya
ang mga yapak ng mga lalaki na naghahanap sa kanya. Sa tingin mo, saan siya pumunta? Tanong ng isa. Hindi mahalaga. Hanapin niyo ang mga dokumento, ang laptop. Sagot ni Villaflor. Ang kanyang tinig ay galit. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, biglang may isang kamay na humawak sa kanya. Napasinghap siya, handa ng labanan. Ngunit nakita niya si Kuya Ben. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Anong nangyari? Bulong ni Kuya Ben. Narinig ko ang ingay. Mabilis na ipinaliwanag ni Leah ang sitwasyon. Kailangan kong ilabas ito, Kuya Ben. Ang ebidensya. Kailangan ng luntian na malaman ang katotohanan. Alam ni Kuya Ben na wala silang laban sa mga armado at agresibong tao ni Villalor. Mayroon akong kaibigan sa lokal na istasyon ng radyo sa bayan. Maaaring makatulong siya. Hindi pa siya nabibili ng mga malalaking kumpanya. Ngunit kailangan nating bilisan. Sa tulong ni Kuya Ben, nakalusot si Leah sa mga tauhan ni Villaflor. Nagtago sa isang maliit na bangka na nakatago sa siksik na mga bakawan. Tahimik silang lumayag sa ilog, patungo sa bayan. Ang sumunod na araw ay naging isang maalag na eksena. Sa isang maliit na buwagan sa bayan na dating ginagamit para sa mga pagpupulong ng komunidad, nagsimula ang isang press conference. Maliit lamang ang bilang ng mga mamamahayag. Halos pawang mula sa mga independenteng media at lokal na pahayagan. Ngunit ang kanilang mga kamera ay handang kuhanan ang bawat salita ni Leah. Nakita ni Leah si Ate Villaflor sa likod ng bulwagan, kasama ang kanyang legal team. Ang kanilang mga mukha ay puno ng panunuya. Ngunit hindi siya natakot. Uminya siya ng malalim. Magandang umaga po sa inyong lahat, panimula ni Leah. Ang kanyang tinig ay malinaw at matatag sa kabila ng pagod. Ako po si Dr. Leah Soriano, isang siyentipiko ng dadat mula sa Barangay Luncan. Narito po ako ngayon upang ibunyag ang katotohanan sa likod ng kalamidad na sumira sa aning ngayon at ang pagtatago ng Neptune Maritime Holdings sa katotohanan. Ibinakita niya ang mga dokumento, ang mga spreadsheet, at mga larawan mula sa kanyang laptop. Ang kanyang presentasyon ay detalyado, siyentipiko, at walang pag-aalinlangan. Ipinakita niya ang mga pagbasa ng kemikal na natagpuan sa tubig at sa mga patay na isda. Ipinaliwanag ang tungkol sa agent ng pinagbabawal na neurotoxin at inihayag ang mga internal na ulat ng Neptune Maritime na nagpapakita ng kanilang kapabayal. Ang Triton's Free ay hindi lamang barko na lumubog, giit niya. Ito ay isang time bomb na sinadyang ilagay ng Neptune Maritime sa ating karagatan na kanilang alam na may depekto para lamang sa kanilang kita. Nagkaroon ng bulungan sa mga mamamahayag. Ngunit bago pa sila makatanong, tumayo si Ate Villaflor. Huwag po tayong padadala sa mga haka, at walang batayang akusasyon, mga kaibigan, wika niya. Ang kanyang tinig ay mayabang at mapagmataas. Ang tinatawag na ebidensya ni Dr. Soriano ay pawang mga dokumentong hindi opisyal at maaring pehit. Si Dr. Soriano po ay isang siyentipikong may limitadong karanasan at maaaring labis lamang na nagpapanik sa sitwasyon ng kanyang ngayon. Ang Neptune Maritime po ay isang respetadong kumpanya na sumusunod sa lahat ng regulasyon. Ang nangyari po ay isang trahedya na dulot ng isang natural na kalamidad, ang bagyo, ang pagbangon, at walang kinalaman ng aming kumpanya sa di rumano'y pagkalat ng kemikal na ito.
nagsimula siyang atakehin ang kredibilidad ni Leah. Iginigiit na ang kanyang mga pamamaraan ay hindi tumpak, na ang kanyang mga konklusyon ay walang siyentipikong basehan. Ngunit si Leah ay nanatiling matatag. Ang mga datos na ito ay totoo, ate. Bila Flor, wika ni Leah, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit at pagnanais ng katarungan. Ang mga batayang siyentipiko ay malinaw. Hindi lang ito tungkol sa mga isda, ate. Dilas Flor. Ito ay tungkol sa mga buhay ng mga tao sa luntian. Ang mga bata ay nagkakasakit, ang mga matatanda ay namamatay. Maaari ninyong tanggihan ang agham, ngunit hindi ninyo matatanggi ang pagdurusa ng aking mga kababayan. Habang umiinit ang talakayan, isang hindi inaasahang suporta ang dumating. 2 batikang siyentipiko ng darat mula sa National Institute for Oceanography na pinuntahan ni Leah, ilang araw na ang nakalipas, ay dumating. Ang isa sa kanila, si Dr. Reyes, ay lumapit sa mikropono. Kami po ay narito upang kumpirmahin ang ilan sa mga natuklasan ni Dr. Soriano, wika ni Dr. Reyes. Nakita po namin ang ilang preliminaryong resulta ng kanyang mga sample, at totoo po na mayroong mataas na konsentrasyon ng mga hindi pangkaraniwang kemikal. Ang mga allegations ni Dr. Soriano ay may matibay na batayan, at nananawagan kami sa pamahalaan na magsagawa ng isang malawakang investigasyon. Ang mga salita ni Dr. Reyes ay naging parang kidlat sa bulwagan. Ang mga mamamahayag ay nag-uunahan sa pagkuha ng larawan at pag-record ng pahayag. Ang mga pagtatangka ni De La Flor na gawing biro ang sitwasyon ay tuluyan ng nabigo. Sa sandaling iyon, alam ni Leah na nanalo siya sa unang bahagi ng laban. Ang kwento ay mabilis na lumaganap. Ang mga independenteng media ay naglimbag ng mga ulat na nagdedetalye ng ebidensya ni Leah, kasama ang suporta ng mga kilalang siyentipiko. Ang publiko ay nagulantang. Mula sa iba't ibang sulok ng bansa, nagsimulang umalingaw ang mga panawagan para sa katarungan. Ang mga petisyon ay nilagdaan at ang mga protesta ay isinagawa. Dahil sa matinding presyo ng publiko at ang di mapag-aalinlangan ng ebidensya, ang pamahalaan ay napilitang kumilos. Isang anunsyo ang inilabas mula sa Department of Environment and Natural Resources Dinner at National Bureau of Investigation. Magsasagawa sila ng buong investigasyon sa Neptune Maritime Holdings at sa paglubog ng May Triton's Ferry. Si Ate Bella Flor at ang kanyang koponan ay nasa ilalim ng matinding pagsubok. Ang kanilang mga dating tiwala sa sarili ay napalitan ng takot. Ang Neptune Maritime ay nahaharap sa posibilidad ng malawakang kaso, bilyong pisong multa, at matinding pinsala sa kanilang reputasyon. Sa Barangay Luntian, ang mga kakaibang sintomas ng sakit ay nagsimulang humina. Ang mga guni ay naging mas bihirang. Ngunit ang mga tao ay nagdurusa pa rin. Ang proseso ng paggaling ay mahaba at mahirap. Ang covenant ni Mang Isko ay nagsimulang magbunga, ngunit ang laban ni Leah para sa katarungan ay nagbigay ng pag-asa. Ang dalawang mundo, ang siyentipiko at ang espiritual, ay nagsimulang magkaisa. Bawat isa ay may papel sa pagliligtas ng luntian. Marahang bumalik ang buhay sa Barangay Luntian, tila isang pasyenteng dahang nagigising mula sa matinding karamdaman. Ang matinding bigat sa himpapawid, ang simoy ng hangin na may dalang amoy ng kamatayan at lason, ay unting lumisan. Sa halip, ang hangin ay naging mas presko, mas sariwa, at may dalang pangako ng paggaling. Ang mga matutulis na tunog mula sa dagat, ang mga bulong at huni na nagpapahintulot sa guni
ay unti-unting naglaho, napalitan ng pamilyar na tunog ng paghampas ng alon, at ng mga huni ng ibon na unti-unting nagbabalik. Ang pinakamalaking pagbabago ay nakikita sa dagat mismo. Kung dati ay mayroong kakaibang kulay kahel at itim na langis, ngayon ay dahang nagbabago. Ang kulay nito pabalik sa malinaw na asul. Ang mga bakas ng lason ay hindi pa lubusang nawawala. Ngunit ang matinding konsentrasyon ay humina na. Lumipas ang mga linggo, at ang mga patay na isda ay hindi na kasing dami ng dati. Ang mga mangingisda, natakot pa ring lumayag sa malawak na karagatan, ay nagtatangkang bumalik sa kanilang dating kabuhayan, kahit paunti-unti. Ang mga sakit sa nayon ay nagsimula ring bumaba. Ang mga bata ay hindi na nagkakaroon ng matinding lagnat at pantal sa balat. Ang mga matatanda ay hindi na nagrereklamo ang matinding pananakit ng ulo at pagkapagod. Ngunit ang mga bakas ng lason ay nanatili pa rin. Mayroong ilan na mayroong matagalang epekto sa kanilang baga. Ang ilan ay mayroong problema pa rin sa balat. Alam ni Leah na ang paggaling ay hindi magiging madali o mabilis. Ito ay isang mahabang proseso, isang paalala ng pinsalang idinulot ng kapabayaan ng tao. Ang lakas ng ebidensya ni Leah, kasama ang suporta ng mga kilalang siyentipiko, at ang pressure mula sa publiko, ay naging isang puwersang hindi kayang pigilan ng Neptune Maritime Holdings. Ang gobyerno, sa wakas, ay naglunsad ng isang malawakang investigasyon. Ang mga file na binigay ni Benyo, na sinuportahan ng sariling pagsusuri ng NENA at National Bureau of Investigation, ay nagpatunay sa bawat salita ni Leah. Isang araw, bumalik sa luntian ang isang convoy ng mga sasakyan ng pulisya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi upang takutin o suhulan ang mga residente. Ito ay kubang isagawa ang hustisya. Si Ate Gator Villaflor, ang mapagmataas na abogado ng Neptune Maritime, ay inaresto sa mga kasong pagtatago ng ebidensya, pananakot, at pakikipagsabuatan sa malawakang krimen sa kapaligiran. Nakita siya ni Leah. Ang kanyang mukha ay putlang, tutla, at ang dating tiwala sa sarili ay napalitan ng matinding takot at galit. Nagtagal ang kanyang tingin kay Leah, isang tinging puno ng pagbabanta. Ngunit alam ni Leah na wala na siyang magagawa. Ang balita ay mabilis na kumalat. Ang Neptune Maritime Holdings ay nahaharap sa bilyong pisong multa, mga kasong kriminal, at isang malawakang pagbaba ng reputasyon. Ang mga biktima ng luntian at ang mga kalapit na nayon ay pinangakuan ng malaking kompensasyon. Hindi ito makapagbabalik sa mga buhay na nawala o makapagpapawi sa sakit na dinanas, ngunit ito ay isang simbolo ng pananagutan. Isang patunay na ang katotohanan ay nagtagumpay sa kasinungalingan at kasakiman. Sa gitna ng dahang paggaling, at ng pagsasagawa ng hustisya, may isa pang nagbabalik na nilalang may hinihintay ng luntian. Isang araw, nang ang araw ay halos lumubog, na isang maliit na bangka ang unting lumitaw sa abot, tanaw. Walang sigaw ng kagalakan, walang pagbubunyi. Tanging tahimik na pag-asa sa mga mata ng mga naghihintay sa dalampasigan. Si Mang Isko Salsado, sa kanyang diwata ng karagatan, ay bumalik. Ang kanyang bangka ay tila mas matibay, at ang kanyang sarili ay tila nagbago. Hindi na siya ang mangingisdang may matinding pagkapit sa lumang paniniwala, na tila baliw sa mata ng iba. Ang kanyang balat ay mas maitim pa rin, ang kanyang mga kamay ay makaliskis. Ngunit mayroon siyang dala na isang kakaibang kapayapaan sa kanyang mga mata. Isang kapayapaang hindi nagmula sa mundo ng tao, kundi sa kaibuturan ng karadatan. Nagkaroon siya ng isang bagong aura,
Isang tahimik na karunungan na tila hinugot niya mula sa pinakamalalim na sikreto ng dagat. Nang makalapit siya sa dalampasigan, sinalubong siya ni Aling Nena at Kuya Ben. "Mang Isko, bumalik ka," sabi ni Aling Nena, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Salamat sa Diyos, ligtas ka," ngumiti si Mang Isko. "Ligtas ako, Aling Nena. At natupad ko ang aking misyon." Ikwinento niya sa kanila ang kanyang paglalakbay, ang mahiwagang ulap, ang mga diwata, at ang kanyang paghaharap kay Hari Amanluan sa loob ng kailaliman ng Birinyan. Ikwinento niya ang babala, ang kasunduan, at ang kanyang pangako na maging sugo ng dagat. Ang mga nakikinig ay tahimik. Hindi lahat ay lubusang naniwala sa kanyang kwento. Ang iba ay napailing, ang iba ay nagtininan na tila nagtataka kung naging baliw na nga ba ang matandang mangingisda. Ngunit sa kabila ng pagdududa, mayroong isang bagay na hindi maipagkakaila, may isang kakaibang pagbabago sa nayon. Ang paghina ng sakit, ang paglinaw ng tubig, ang paglaho ng mga guni, lahat ng ito ay nagdulot ng isang pakiramdam ng hiwaga at paggalang. Nang sumapit ang gabi, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataong mag-usap si Lia at Mang Isko ng buong puso. Tahimik silang umupo sa labas ng bahay, ang dagat ay humuhuni ng payapang olihi sa dilim. Panimula ni Lia, ang kanyang tinig ay malambot, puno ng pagod at bagong pag-unawa. "Salamat sa Diyos at ligtas ka. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung may nangyari sa iyo." Hinawakan ni Mang Isko ang kamay ng kanyang anak. "At ako rin, anak. Ipinagmamalakit kita. Ipinakita mo sa kanila ang katotohanan. Ipinakita mo ang lason. Pero ikaw, sabi ni Lia, tumingin sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nanunubok sa dilim. "Ang iyong kwento. Hindi ko maipaliwanag ang lahat ng iyon sa agham. Hindi ko kayang patunayan ang birinan o ang mga engkanto. Ngunit, naramdaman ko ang pagbabago. Ang paghina ng lason, ang paggaling ng mga tao. Mayroon talagang kakaibang kapangyarihan na gumana." Ngumiti si Mang Isko, isang ngiting puno ng karunungan. "Hindi lahat ng bagay ay kayang ipaliwanag ng agham, anak. At hindi rin lahat ng bagay ay kayang maunawaan ng lumang paniniwala. Pero pareho tayong may layunin. Ikaw, sa iyong agham, ay nagbigay ng boses sa pinsalang idinulot ng tao. Tatako, sa aking paniniwala, ay nagbigay ng boses sa kaluluwa ng dagat. Ang dalawang ito ay hindi magkaaway, anak. Sila ay magka-ugnay. Kailangan ng isa, ang isa." Niyakap ni Lia ang kanyang ama, isang mahigpit na yakap na puno ng pagpapatawad, pag-unawa, at malalim na pagmamahal. Ang matagal ng agwas sa pagitan nila, na sanhi ng pagkakasalumatan ng agham at pamahiin, ay tuluyan nang nawala. Ngayon, mayroon ng paggalang. Nauunawaan ni Lia ang malalim na paniniwala ng kanyang ama, at nakita niya ang halaga ng paggalang sa kalikasan, hindi lamang bilang isang siyentipiko, kundi bilang isang tao. Natutunan naman ni Mang Isko ang kahalagahan ng pagkakaroon ng siyentipikong ebidensya upang labanan ang mga kasakiman ng korporasyon at upang protektahan ang kanyang komunidad. Ang kanilang pagmamahalan ay naging mas malalim, mas matibay, at mas batay sa pagrespeto sa bawat isa. Dahang nagbangon ang Barangay Luntian mula sa mga abo ng trahedya. Ang mga bahay ay itinayong muli. Ang mga bangka ay inayos
at ang mga pamilya ay muling nagsama. Sama. Ngunit hindi na ito ang dating luntian. Ang mga tao na dati ay nababaro sa takot at pagkalito ay natuto ng isang mahalagang aral. Nakita nila ang kapangyarihan ng lason at naramdaman nila ang gait ng dagat, maging ito man ay sa siyentipikong paraan o espiritual. Nagsimula silang magkaroon ng mga proyekto para sa konserbasyon ng dagat. Itinuro ni Leah sa kanila ang tamang paraan ng pagkuha ng sampli ng tubig, ang pagsubaybay sa kalusugan ng koral at ang pagtatapon ng basura. Ngunit ang mga tradisyon ni Mang Isko ay hindi rin nakalimutan. Ang mga matatanda ay nagsimulang magturo sa mga bata tungkol sa mga kwedo ng engkanto, tungkol sa biringan, at tungkol sa kahalagahan ng paggalang sa karagatan. Ang bawat mangingisda ay ngayon ay may mas malalim na unawa na pinagsama ang agham sa sinaunang karunungan. Sila ay naging mga tagapangalaga ng kanilang tahanan, hindi lamang sa lupa, kundi pati na rin sa dagat. Ang luntian ay naging isang modelo ng kung paano maaaring mamuhay ng magkakasama ang tao at ang kalikasan na may paggalang at pag-unawa sa bawat isa. Ang mga sugat ay hindi palubusang naghihilom, ngunit ang luntian ay natuto. Natuto silang makinig sa dagat, hindi lamang sa tunog ng alon, kundi sa kanyang bulong, sa kanyang daing, at sa kanyang mga babala. Ang paggaling ay nagsimula. Makalipas ang ilang taon, ang barangay luntian ay tila isang bagong binhi na sumibol mula sa abo. Ang dating bakasang kapahamakan ay napalitan ng kulay, buhay, at sariwang simoy ng hangin. Hindi na ito ang luntian na nilamon ng bagyo at lason, kundi isang pamayanan na muling nabuhay, mas matibay, at mas mayaman sa karunungan. Ang mga bahay ay nakatayo na ulit. Mas matibay, ang mga bubong ay hindi na yero kundi mga pinagtagpi at pingpawid na sumisimbolo sa pagbabalik sa mga tradisyon at paggalang sa kalikasan. Ang mga bangka ay nagpalaot muli, ngunit ngayon ay may kasamang bagong kaalaman at pag-iingat. Ang dating daungan na puno ng patay na isda ay ngayon ay pinaglalaruan ng mga makukulay na kural at saliwang nilalang dagat. Ang luntian ay hindi lamang nagtagumpay sa pagbangon, kundi naging isang huwaran ng pagkakaisa at pagpapanatili ng kapaligiran. Ang mga residente, mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda, ay natuto ng isang aral na hindi natutumbasan ng ginto. Ang paggalang sa dagat ay paggalang sa buhay. Si Dr. Leah Soriano, na dating isang batang siyentipiko na puno ng pag-aalinlangan, ay ngayon ay isang kinikilalang pangalan sa larangan ng siyensya ng dagat. Ang kanyang pag-aaral tungkol sa epekto ng Aegean at ang kanyang paglantad sa kasakiman ng Neptune Maritime Holdings ay nagbigay sa kanya ng international na pagkilala. Maging boses siya ng kalikasan, isang tagapagtaguyod ng mga siyentipikong pag-aaral na nakasentro sa pagprotekta sa karagatan. Ngunit sa kabila ng kanyang karera sa Manila, madalas siyang bumabalik sa luntian sa kanyang pinagmulan. Ang kanyang lumang bahay, na ngayon ay mas maayos, ay nagsisilbing kanyang temporaryong laboratorio at sentro ng pagtuturo. Isang hapon, habang nagtuturo siya sa mga bata kung paano mag-assess ng kalusugan ng koral sa ilalim ng dagat, isang bata ang nagtanong, "Dok Leah, totoo po ba ang mga engkanto na sinasabi ni Lolo Isko?" Ngumiti si Leah, isang ngiti na puno ng pag-unawa. Sa kanyang pagiging siyentipiko, hindi pa rin niya lubusang masusukat o mapapatunayan ang birinan o ang mga engkanto sa ilalim ng microscope. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may isang bagay na higit pa sa nakikita ng mata
Isang puwersa na nagpapanatili ng balanse sa kalikasan. Ang paggaling ng luntian, ang paghina ng lason, ang mga kakaibang pangyayari na nararanasan ng kanyang ama, lahat ng ito ay nagpapatunay na mayroong higit pa sa mundong ito kaysa sa kanyang makasanayang siyensya. Ang mahalaga, anak, wika niya sa bata, ay ang paggalang sa dagat. Maging ito man ay dahil sa siyensya o sa paniniwala, kailangan nating alagaan ang ating karagatan. Dahil ang dagat, ito ang ating buhay. At minsan, may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag, ngunit kailangan nating paniwalaan ang kanilang kapangyarihan. Sa kanyang mga lecture at sa kanyang mga pag-aaral, madalas niyang pinagsasama ang siyentipikong datos sa mga lokal na kaalaman at tradisyon na nagpapakita na ang dalawang mundo ay maaaring magkaisa para sa iisang layunin: ang pagliligtas sa inang kalikasan. Samantala, si Mang Isko Salsado, na dating kinukutya at tinatawag na baliw dahil sa kanyang paniniwala sa bilingan, ay ngayon ay isang respetadong sisiko, isang panapagsalaysay at tagapagturo ng mga sinaunang kwento at karunungan ng luntian. Ang kanyang balat ay mas maitim pa rin, at ang kanyang mga kamay ay makaliskis, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalin, puno ng malalim na karunungan na tila hinugot niya mula sa pinakamalalim na sekreto ng dagat. Tuwing gabi, sa ilalim ng buwan, nagtitipon ng mga bata at matatanda sa paligid niya. Ikwinukwento niya ang kanyang paglalakbay sa mahiwagang ulap, ang kanyang paghaharap sa mga diwata, at ang kanyang pakikipag-usap kay Hari Amanluan. Ang mga kwento ay hindi na lamang basta mga katang isip, kundi mga aral na may malalim na kahulugan. Ang Birinan ay hindi lamang isang syudad. Mga ako, wika niya, ang kanyang boses ay malambot ngunit may matinding kapangyarihan. Ito ay isang kaluluwa, ang puso ng dagat. At kung sinisira natin ang puso, masisira rin tayo. Ang mga engkanto ay hindi lamang nagagalit, kundi nagpapaalala. Nais nilang maintindihan natin na tayo ay bahagi ng karagatan, hindi ang may-ari nito. Ang mga kwento ni Mang Isko ay naging isang buhay na tulay sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng espiritu. Sa pamamagitan niya, ang mga tao ng luntian ay hindi nakalimot sa babalang kanilang natanggap. Ang bawat patak ng ulan, bawat hampas ng alon, bawat hunin ng hangin, ay naging isang paalala ng kanilang pangako sa dagat. Sa paglubog ng araw, madalas na nakatayo si Mang Isko sa dalampasigan. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa malawak na karagatan. Ang diwata ng karagatan, ang kanyang lumang bangka, ay nakahimpil sa buhangin, isang simbolo ng kanyang matagumpay na paglalakbay. Kung minsan, sa pagitan ng asul na langit at ng asul na dagat, isang manipis na ulap ang muling lumilitaw sa abot, anaw. Hindi ito simpleng ulap. Ito ay isang ulap na may kakayahang bumalot sa mga sikreto, isang kurtina na nagtatago ng biringan. Ngunit ngayon, ang ulap ay hindi na nagdadala ng takot, kundi ng isang tahimik na paalala. Isang paalala na ang biringan at ang mga engkanto ay nananatili doon, nagbabantay, naghihintay na lubusan nang magising ang sangkatauhan. Ang agarang panganib ay lumipas na. Ang hustisya ay natupad at ang luntian ay nagamot na. Ngunit ang mensahe ay mananatili, bumubulong sa hangin, nagpaparamdam sa bawat hampas ng alon. Maging tapat sa dagat, at ang dagat ay magiging tapat sa iyo. Mamuhay ng payapa, at may paggalang sa kalikasan, dahil sa huli, ang tao ay bahagi lamang ng mas malaking kwento ng mundo. At sa bawat paglipas ng panahon, ang kwento ng luntian ay magiging isang buhay na pagpapatunay na ang siyensya at ang pananampalataya
ay maaaring magkaisa upang iligtas ang kaluluwa ng dagat.